rektahin po natin dito sa impeachment po. Naku, may kumakalat na survey na naman. Oh, may kumakalat na survey, mga bossing. Majority say no impeachment daw ho, mga kababayan. Sabi po, ano ba nag-ano dito, survey? Pulse Asia! No? Pulse Asia ang kumakalat na survey ho. Na ang sinasabi dito, kalahati daw ng mamamayang Pilipino ay hindi agree sa impeachment. Oo, sige nga, basahin natin yan at analisahin natin. Bilyonaryo News Channel, majority says no to impeachment. Oh, yan daw ha. Half of Filipino voters disagree with the House move. Sandali. Paano disagree? Unang-una, ilang porsyento? 84% nung mga congressman na lumagda doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Saglit lang. Puro panalo ha. Di ba? Yung prosecution panel, ilan lang po ang nabawas doon? 2 lang ho. Out of sa ilan ba sila? 11? Sa 11 prosecution panel, 2 lang po ang nabawasan, mga kababayan. Si Jill Bungalon at si Congressman Atcharon. Kung yung sinasabi dito sa Pulse Asia na kalahati ng mamamayang Pilipino ay ayaw ma-impeach o ayaw sa impeachment proceeding, mukhang malabo ho. Dapat ho, hindi mga nanalo yan. So at least, ang natanggal man lang doon sa prosecution panel, kahit man lang po umapat, kahit hindi umabot ng kalahati. Di ba? Half of Filipino voters disagree with the House moves to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte according to the Pulse Asia. Pulse Asia. Ito ba yung nababalita di umano? Na sabi nabili daw po ng 100 million, ibinenta. Hindi ho sigurado yon, mga kababayan. Pero kumalat yung chismis na yon na merong isang survey company na binili daw ng 100 million, mga bossing. House moves to file the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte according to a Pulse Asia survey conducted from May 6 to May 9, 2025. Ito daw ho, mga bossing. No? Do you agree or disagree with the filing of the impeachment case against Vice President Sara Duterte of House of Representatives? Ibig sabihin, itong disagree na to, ayaw nilang malaman kung saan napunta yung pondo ng bayan? Parang napaka-imposible ho kasi, mga boss. No? Yung iba nga sa mga kandidato, sa Congress, dinayo pa ni Inday Sara Duterte sa Tondo. Pinuntahan pa mismo sa Tondo, mga kababayan, para ano po, sirain. No? Kagaya na lang po ni Joel Chua. Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Eto, apple niya to, apple, bigyan kita. Yung talo. Talo. Baka nga baka nga isa sa dahilan kung bakit natalo yung apple nito dahil sa pagkaka-endorse ni Inday Sara Duterte. Di ba yun naman, endorsement nila, paano ho? Mga bossing. Ang sabi eto apple nito, bigyan kita ng mansanas, isubo mo sa bibig ni Joel Chua hanggang mamatay. Biruin niyo po Ano po, pangangampan niya tapos patayan pa din ang nasa isip. Di ba? Agree. Ang umagri lang daw ho, mga kababayan, ay 28. Ayan 28. Hindi ko alam kung percent. Di ba? 28. No? Strongly agree. Siyam lang daw po. Tapos yung medyo somewhat agree. Yung medyo may pag-aagam-agam. Pero sige na nga, agree na ako. 19 daw. Sa tingin nyo po, maniniwala ang sambayan ng Pilipino dito? Mga bossing, sila din ho ba yung sila din po ba yung nagsabi o survey? Tanong to kung sila po ba yung nagpa-survey din na ang sinasabi ay 14% lang daw po ang tiwala ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin niyo po yun.
Tapos kay Inday Sara Duterte, napakalaki. Oh, napakasimple hong intindihin mga boss, no? Kanino po may mga katanungan kay Inday Sara Duterte tungkol po sa confidential funds? Meron po bang mga inilalabas at ipinapakitang ebidensya na dahilan po bakit magtanong ang Kongreso? Meron po. Lalong-lalo na yung mga resibo. Di ba? O, hindi pwedeng sabi-sabihin na, naku, yung mga ginagawa nila kay Inday Sara Duterte, puros pamumulitika lang lahat yan. Hindi po pwede, di ba, kabot-bot? Oy, walang mga nagbobot-bot-bot ngayon. Oh, di ba ho? Hindi pwedeng sabihin na, wala yan, bigla na lang lumitaw yung impeachment na yan. Bigla na lang lumitaw yung confidential funds na yan. Kasi ho, sila mismo ang nagpasa ng mga resibo galing po sa Office of the Vice President at Department of Education at ipinasa po nila sa COA. Sila po mismo ang nagpasa nun. Di po ba? Pero sinasagot ba ni Inday Sara Duterte? Sinasagot ba ng OBP at Department of Education? Hindi. Pagkaho sila nandoon na sa punto na nasa Congress, pag ipit na po sila, sasakit na po yung mga dibdib nung mga tinatanong. Kapag wala na po silang maisagot, sasakit na po ang dibdib nung mga tinatanong. Ganon po ba ka-BO-BO ang mga Pilipino na, si Inday Sara Duterte, naku po, hindi nito sinasagot yung mga katanungan lalong-lalo na sa confidential funds Tiwalang-tiwala ako dito. Sobrang tiwala ako dito kasi hindi sumasagot doon sa mga katanungan. Ang sagot lagi niya, pinupolitika sila. Kahit meron ng mga kahit na meron ng mga ebidensya. Si Inday Sara Duterte, naku, ang taas ng pagtitiwala ko diyan Kasi, biruin mo ba naman, live doon sa kanilang, doon sa kanilang press conference kasama yung mga vlogger. Ang dami nang nawala doon sa mga vlogger. Hindi na kumpleto yung mga vlogger na kasama. Biruin mo, kaya ang taas ng tiwala ko diyan kay Sara Duterte kasi nga, live, biruin mo, pagbabantaan ng buhay ng Pangulo, ng asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. Walang ibang nakakagawa nun si Inday Sara Duterte lang. Kaya ang taas ng tiwala ko dyan. Ganun po ba ang mamamayang Pilipino? Ngayon ho, sinasabi nila 14% kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito narinig yung problema sa prime water. Aksyonan agad dyan. Investigahan agad dyan. Matagal na hinihingi yung 20 pesos na bigas, ginawan ng paraan. No? Sa ngayon, nag-aabono ang gobyerno ng 13 pesos para doon sa 33 pesos para maibigay ng 20 pesos. Pero pansamantala lang ho yun. Dahil po may mga nakaabang na mga rice processing po na kapag ka doon idinaan ng magsasaka yung kanilang mga palay, bawas gastos po sa kanilang puhunan. Kung makabawas po sila ng 5 piso per kilo, kaya po nilang ibaba yung presyo ng bigas nang hindi po naaargabyado doon sa tubo nila sa bigas. So pag binaba nila yung 13 pesos na inaabono ng ating gobyerno para sa mamamayan, magiging ilan na lang? Magiging 5 piso o 8 pesos na lang ang abono. Di ba? Ganun ba ang Pilipino ngayon? Kasi itong si Sara Duterte hindi kayang sagutin, iniiwasang sagutin yung confidential funds. Mas tiwala ako dito. Kasi si Bongbong Marcos, may mga pabahay na pagkaganda-ganda, may swimming pool. Ayaw ko dyan. Wala akong tiwala sa taong yan. Pinapaimbestigahan yung problema na 16 million katao sa Pilipinas sa prime water. Wala akong tiwala dyan sa tao na yan na si Bongbong Marcos. Ganun po ba kabobo ang Pilipino? At para sabihin na itong
hindi pumapabor sa impeachment ni Inday Sara Duterte ay kalahati ng mamamayang Pilipino. Ganun kasimple ho yan, mga boss.